P, magkano budget mo kapag nagta-Thailand ka? P, magkano ba nagagastos mo pag pupunta ng Thailand? P, magkano ba kailangan ko para makapunta din ako ng Thailand? Marami-rami na akong na-receive na ganyang questions coming from you guys. And always ko naman kayong sinasagot, diba, na it depends. Madami kasing factors na makaka-apekto sa kung magkano yung magiging gastos kapag nag-Thailand. Nandyan yung kailan ka ba magbubook versus yung travel date nyo. Saan mag-i-stay, hanggang kailan mag-i-stay, and ano bang purpose mo doon? Like, for BL lang ba or balak mo rin maglibot-libot as a tourist? Though, I understand. Nanggaling din ako sa point na yan na noon, pag may nakikita akong mga nagta-Thailand, lalo na kapag BL fans, talagang mako-curious ka eh. Paano ba nila nagagawa yun? Magkano ba yung kailangan ko para magawa ko din yun? Kaya naman on this video, I will share with you besties yung detailed itinerary and expenses ko from my last Bangkok. Itong example yung naisipan kong i-share sa inyo kasi itong last trip ko nung July was probably the most BL fanboy trip out of all my Thailand trips. I mostly focus on BL events within Bangkok, hindi ako masyadong lumabas ng Bangkok, hindi ako masyadong lumayo, unlike before. And if you wanna see the things that I did during that trip, you can check out my vlogs. So I stayed 5 days and 4 nights, and ito ang mga nagastos ko. So let's start with my pre-departure expenses. So ito yung mga nagastos natin bago tayo lumipad papuntang Thailand. Disclaimer, if you see me not looking at the camera, I am looking at my kodigo para accurate yung mai-share ko sa inyo. Okay? Unang gastos, of course, our plane ticket. Manila to Bangkok, Bangkok to Manila. Round trip na yan, I got it for 4,090.14 pesos. Ayan, I'm not sure kung piso sale ko siya nakuha, pero it's definitely a sale. So we flew with Cebu Pacific. Ayan, umuulan pa yun. Parang ngayon na nag-video ako at umuulan. So if you hear something sa background, umuulan po. Next is check-in baggage. I got it for 2,580. Makukuha nyo yan na mas mababa if isasabay nyo siya sa pagbili ng plane ticket nyo. In my case kasi, nag-inarte pa ako na pili ko kaya ko ulit mag-backpacker gaya ng ginawa ko before. Pero ang dami ko palang kailangang dalhin. So, ayun, the ending is a few days after kong i-book yung plane ticket ko is nag-add ako ng check-in baggage. Travel tax for 1,620 plus 50 pesos admin fee. Ayan, so pwede nyo siyang bayaran online kasabay ng plane ticket nyo or pagpunta nyo ng airport, pwede nyo siyang bayaran. So kapag online nyo siya pag online nyo siya binayaran, may additional na 50 peso admin fee. Next is our accommodation. So we stayed at Ostay Asok Bangkok for 2 nights. That is for 2,645.34 pesos, and we got their private solo room with shared bathroom. Then we also stayed at Movie Lodge Hostel for 2 nights and we got it for 1,592.1 peso. So we got their hostel type room. I think that's 1 room for 8 people, but with free breakfast na yan, bestie. Wow! Next is our SIM card. Ayan, para meron tayong data, no, while roaming around Bangkok. So we got that for 320.1 peso and we book it via Klook. And then, ito yung main purpose ng pagpunta ko nung July is to attend yung The X Morning Final Episode fan meeting. So, we bought the ticket for 3,035.11 pesos. And then, bigla din naman nag-announce si Manong ng first episode fan meeting ng My Magic Prophecy. So, papunta na lang din naman tayo ng Thailand, at sasakto yung date. Eh, di bumili na ako. So, we got it for 3,775.82 pesos. So, ayan! Na prior flying to Thailand, bago pa tayo makatapak sa Thailand, nakagastos na tayo ng 19,708.61 pesos. Medyo malaki ba? Don't worry, bestie, kung medyo nalalakihan kayo dyan. Kasi yan na yung pinakamalaking total na ipapakita ko on this video. Yung total ng everyday expenses natin during the 5 days stay is di hamak na mas bababa dyan. Okay? So, pero still, ang everyday expenses is nakadepende pa rin sa'yo. Okay, day 1 na tayo. And yung nakikita nyo yung prices dyan, nakabat yan siya ha. Pero meron naman tayong total dito converted into peso.
So ayun na nga, dahil mura yung plane ticket na nakuha natin, red eye flight ang ating nasakyan. So madaling araw tayo nakarating ng Bangkok. Hindi pa tayo makapag-check-in noon. So I stayed at the airport and then kumain ako. I got Tom Yum plus Fanta in can. That is for 100 baht. And then nung medyo nag-umaga na, nag-train na ako papuntang Makasan Station using the airport rail link. That is for 35 baht. And then after nung event tong sa Phu Pavel, nag 7-Eleven kami for snacks. That is for 36 baht. And then pumunta ako ng Pratunam, pero ang ginamit ko naman doon is yung rabbit card ko na meron pang natitirang laman. And then pumunta ako doon, nagpapalit ako ng pera. And then after ko magpapalit ng pera, nag-bolt na ako from Pratunam pabalik ng aking hostel. So that is for 29 baht. And then nag-ayos ako para sa final EP ng The X Morning. And then nag-bolt na ako from my hostel to Siam Paragon. So that cost me 55 baht. Ayan, tapos McDo for our food during the show. So that is 180 baht. Ayan, rabbit card top up. I think pauwi na ako neto after the show na nag-top up na ako ng rabbit card ko para marami siyang laman. So that's 200 baht. The X Morning Lip Balm, ayan, bumili pala ako ng The X Morning Lip Balm na merch. So that is for 290 baht. And then, nung nakarating na ako sa hostel, nag-train na lang ako pabalik ng hostel, no? And then, nung nandun na ako, is nag 7-Eleven dinner na lang ako. And that cost me 63 baht. Ayan, so ang total natin in baht is 988. And that converted into peso is 1,743.47. Okay, day 2 na tayo. So sa day 2 naman natin, pumunta tayo sa filming location ng The X Morning. So nag-train lang din ako. Naglakad ako papuntang train station. Tapos nag-train lang ako papunta ng Yekapok or BTS station. Tapos from there, sumakay ako ng bus papuntang Rangsit Terminal. And that is for 10 baht lang. Ayan, tapos pagdating ko ng Rangsit Bus Terminal, nag-book na lang ulit ako ng Bolt papunta sa Gusto Cafe, and that is for 31 baht. Ayan, tapos dun sa Gusto Cafe, bumili ako ng matcha cheesecake plus ice caramel macchiato. That's for 269 baht, and yun na yung parang naging lunch ko din. Tapos, after ko mag-picture doon, mag-content, ganyan, kumain, nag-book ako ng Bolt car from Gusto Cafe pabalik ng Yekapok or BTS station. Bakit Bolt car? Kasi sobrang init na noon, like tanghaling tapatain, parang hindi ko feel na mag-bolt na motor. So, nag-book ako ng car para may aircon. Ayan. So, that's 107 baht. Tapos, pagbalik ko nung malapit ako sa hostel, nag 7-Eleven ako kasi may mga kulang akong toiletries. So, ayan, that's for 75 baht. And then, ang dinner ko lang din nung kinagabihan is McDo. So, that's 107 baht. Ayan. So, ang total na nagastos ko nung day 2 is 599 baht lang. That's 1,057.3 pesos. Okay, day 3 na tayo. So, nung day 3, nung umaga is nag-breakfast ako near sa GMM Grammy Building. And I got Buping, coffee, and noodles. So that's a total of 125 baht. And then, nag-check out na ako from Ostay, tapos lumipat ako ng Movie Lodge. So since meron akong maleta, nag-bulk car ako ulit from Ostay, diretso na ng Movie Lodge. And that's for 111 baht. Tapos nung ayos ako, naiwan ko yung gamit ko doon sa Movie Lodge. Nag-bolt naman ako from Movie Lodge to Samyan Mirtown kasi may event yung Forever You 2 na cast. So, from Movie Lodge to Samyan, that's 25 baht. And then, nung natapos na yung event, nag-bought ako from Samyan, pabalik ng Movie Lodge kasi kailangan ko na mag-check-in. That's for 28 baht. And then, nakapag-check-in na ako sa Movie Lodge, nakapag-refresh na ako ng sarili and everything. That time, parang feeling ko wala na akong magawa. So, nakita ko tong isang event ng Junior Mark, and gusto ko sila makita pero medyo malayo siya sa Central Westville. Pero nilaban natin, nag-book na tayo ng Bolt from Movie Lodge diretso na ng Central Westville, and that's for 121 baht. Ayan, tapos nung natapos na yung event ng Junior Mark, ayan, nag-grab bike ako from Central Westville to Siam Paragon. Bakit grab bike? Kasi nung nag-book ako ng Bolt from Central Westville to Siam Paragon, may nag-accept. Mas mura sana kapag Bolt. May nag-accept. Kaya lang, nung nalaman niya na papuntang Siam Paragon, kasi medyo malayo yun, sabi niya baka hindi daw umabot yung gas niya. So,
pina-cancel na lang niya. Ending, umalis siya, tapos hindi niya kina-cancel yung ride. O hindi ko ma-cancel sa end ko. So, hindi. Kasi nung umalis siya, parang ang nakalagay dun sa app is going to your destination na. So, hindi ko na siya ma-cancel. Ayun pala yung nangyari. So, ginawa ko, nag-book na lang ako from Grab. Medyo mas mahal siya. So, 221 baht. Nung nakarating na ako ng Siam Paragon, uhaw na ako noon. So, bumili ako ng juice for 155 baht. Tapos, umuwi na ako. And then, nung kinagabihan, parang sabi ko, ano ba yun? Parang wala akong masyadong ginagawa. So, ending, lumabas ako para mag 7-Eleven, sana na dinner. Tapos, nung nasa 7-Eleven ako, may binili lang ako na hindi ko na maalala kung ano, basta it's for 64 baht. Tapos, naglakad ako papunta ng Pratunam since malapit lang naman yung Mobile Lodge sa Pratunam. Tapos, nag-food trip ako habang umuulan. Naka-TikTok live ako. Ayan, so, bumili ako ng roti for 60 baht, moving for 30 baht, tapos 7-Eleven, 7-Eleven, parang may mga nagpabili ng 7-Eleven items for 211 baht. So, total na nagastos natin ng day 3 ay 1,151 baht, and that is for 2,031.11 pesos. Day 4 na nga tayo, and nung morning nga na yun ay inavail natin yung pre-breakfast from Mobile Lodge, and wala tayong ginastos para sa ating breakfast. At busog na busog tayo. Yes! And then after that, pumunta nga tayo ng Fashion Island Mall para doon sa filming location ng Boys in Love. Yung arcade na doon na ang tawag ay Joyly Day. So bumili lang tayo ng card para makapaglaro-laro naman ako doon. That is for 200 baht. Katapat lang noon is yung Mandarin Shabu Place, which is also filming location ng Boys in Love. So ayan, kahit busog pa nga ako from our free breakfast, dahil siya ay filming location ay kumain tayo doon. Only siya, so we paid 428 baht. And then after that, umalis na nga tayo and nag-top up lang ako ulit ng 200 baht for my rabbit card. Tapos meron akong binabaan na isang BTS station. I forgot kung saan yan. Pero from there, nag-bought na lang ako to Central Pinklao, and that is for 23 baht. And sa Central Pinklao, hinanap natin yung Milk Tea Business Tea Force, which is yung Rowie. And bumili tayo ng drink doon for 135 baht. And merch nila na 200 baht. And then after that, from Central Pinklao, nag-bolt ako to Central Westville. Yes, bumalik tayo ng Central Westville, but this time to see Keng Namping naman. And then after ng event ng Keng Namping, ay nag-bolt na tayo from Central Westville pabalik ng Mobile Lodge. And that is for 128 baht. Ayan. And then after nga nun is nag-freshen up tayo at nag-prepare for My Magic Prophecy first EP fan meeting. So from Mobile Lodge, nag-BTS lang din tayo using our rabbit card papunta ng Siam Paragon, and during the show hindi na rin naman ako kumain, so wala na akong ginastos doon. But after the show, nagkayaan kami ni Jo, yung friend ko na nakabase na rin sa Thailand, ayan, na magbantatong. So from Siam Paragon, nag-MRT kami going to Samyanmir Town, and since hindi kagana ang rabbit card sa MRT, nag-purchase tayo ng token for 24 baht. And then doon naman sa Bantatong, ang binili lang namin is bingsu and milk tea, tapos naghati kami, and I paid 200 baht. And after that, uwian na. So, nag-book na lang ako ng Bolt from Bantatong to Mobile Lodge, and that is for 40 baht. So, ayan, ang total natin for day 4 ay 1,631 baht, and that is for 2,878.15 pesos. Alright, day 5 and our final day. Ayan, so inavail ulit natin yung free breakfast ni Mobile Lodge, so wala naman tayong ginastos for our breakfast. Ayan, and then that morning pumunta ako ng Pratunam Market and may nakita ko mga plushies doon. So bumili ako for 200 baht. And then pumunta ako ng Siam area. Tapos nag-milk tea lang ako for 45 baht. Ayan, tapos doon din sa may Siam area, meron doong place na nagtitinda sila ng mga unofficial merch ng T-pop and mga BL couples. So napabili ako for 165 baht. And then after that, pumunta na ako ng BTS Chongnon Sea Skywalk. Ayan. So from Siam, nag-BTS na ako to Chongnon Sea, gamit yung aking rabbit card. And then, nag-film na ako doon kasi filming location siya ng Boys in Love. So, nag-film na ako doon and then nauhaw ako. So, nag-7-Eleven ako for drinks, and that was for 26 baht. And then after nun, lumipat ako sa may Macro Saturn, which is a filming location ng Tempo.
Ayan, so nag-film na ako ng konti doon. Kumain ako ng isang stick ng Muping for 10 baht. Tapos, after ko mag-film, ayan, is nag-bolt na lang ako from Lotus Nakasuton to Onglo by Yongrak. Ayan, so ang ginastos ko doon for that bolt is 26 baht. And then, Onglo by Yongrak is a restaurant co-owned by Net Sirapo. Kaya tayo kumain doon. Oo. And ang ginastos natin doon is 334 baht. And then, after that, is nag-bolt na ako from Onglo, pabalik ng Cheongnon-si BTS, and that is for 27 baht. And then, para makabalik ako ng Movie Lodge, nag-train lang ako ulit using my rabbit card. Tapos, pinick up ko na yung aking luggage. And then, nung na-pick up ko na yung luggage ko from Movie Lodge, makailangan ko ulit ng BTS papunta sa may Payatay Station. Sa Payatay kasi yung intersection ng BTS tsaka Airport Rail Link. So, pagdating ko ng Payatay, since hindi nagagana yung BTS ko or yung rabbit card ko sa Airport Rail Link, bumili lang ako ng token from Payatay to Suvarnabhumi Airport, and that is for 45 baht. So, in total na nagastos natin sa ating last day is 878 baht. Ayan. So, that is 1,549.37 in pesos. At ito na nga ang total expenses natin for our 5 days and 4 nights stay as a BL fan in Thailand. Ayan, nakasegregate na rin siya on our transpo, accommodation, meal, and other expenses. At ang total expenses natin overall, ayan, is 28,967.74 pesos. And there you have it. I hope makatulong tong video na to if ever man na nagpa-plan ka na ng iyong first Thailand trip. And if nakatulong man to, please don't forget to like this video. And mag-comment na rin kayo kung meron pa kayong mga additional questions at sasagutin natin yan. Share nyo na rin to sa mga BL besties nyo dyan na nagbabalak ng kanilang first Thailand trip para makatulong na rin to sa kanila. Pero ulitin ko lang ulit guys na the gastos still depends on a lot of factors. Ayan. Itong binigay ko sa inyo is just to serve as a guide, as a reference, para lang may idea kayo on how much the overall gastos can be. And that is it for this video. Don't forget to subscribe to my YouTube channel and follow me on all my social media. And see you on our next travel.